Merong bed na pambata pero malaki siya kasya kaming dalawa ni Lay. Hello people! Ito nga pala yung eksena namin kahapon sa Pedia Clinic. Simula pa kasi noong June 9, hindi talaga nawawala ng lagnat si kuya. And take note, hindi lang basta lagnat, mataas na lagnat talaga siya. Umabot siya ng 39 tsaka 40. Nag-positive pala si kuya sa RS virus noong June 12. Nagpa-check up kami, binigyan lang kami ng gamot. Pero 2 days ago, nagsimula na siyang hindi kumakain. Hindi ko alam kung dahil masama yung pakiramdam niya o sobrang sakit talaga ng lalamunan niya. Kasi kitang-kita naman namin sa kanya yung eagerness niya kumain. Inunguya niya pero paglulunok na siya, gusto niya ng idura, umiiyak na siya. Tapos simula kahapon, hindi na rin siya masyadong umiinom ng tubig. As in talagang ayaw niya na wala na siyang in-intake. So nag-aalala na ako baka ma-dehydrate siya kasi sobrang taas ng lagnat niya. Tapos wala siyang iniinom tsaka kinakain. Kaya bumalik kami kahapon sa Pedia Clinic. At saka isa pa si Chelsea, nung June 13, nagtaas na rin yung lagnat niya. So malamang sabi ko, positive na rin to si Chelsea. Pero buti na lang, itong bulinggit na to, genki pa rin. Tawa nga ng tawa yung mga nurse sa kanya kahapon kasi parang wala naman siyang sakit. Hindi nga ako nagkamali kasi nung tinest si Chelsea, positive na rin siya sa RS virus. Pero tignan nyo naman at kaganda pa ng ngiti ng batang ito. Sabi ng doktor basta masigla tsaka kumakain, okay lang daw na sa bahay na lang daw siya. Kaya binigyan na lang si Sherry ng gamot para sa ubo tsaka sa sipon. Si kuya naman nilagyan na ng swero kasi nga hindi kumakain. Nakadalawang beses din siya magpauso kasi bumababa yung oxygen level niya. And kitang-kita naman dyan na talagang parang hinang-hina na si kuya. Awang-awa talaga ako dyan kay kuya. And si Shelly nakakaawa din kasi hindi siya makapagpahinga sa bahay kahit nilalagnat siya. Lagi ko siyang akay-akay kasi syempre hindi naman kaya ni daddy mag-isa yung kay kuya. Buti na lang din at kahit nilalagnat si Shelly, hindi siya nagmumuryot. So sa mga pagkakataon na nga yan, sinabihan na kami ng doktor na baka nga daw i-admit si kuya. And bilang nakikita ko talaga na nahihirapan na si kuya, hindi ko siya pwedeng iuwi ng ganyan yung sitwasyon niya. I mean kahit ano naman pilit namin, kung ayaw niya kumain, hindi siya kakain. So kailangan talaga niya ng swero sa mga panahon na yan. And nag-agree naman din yung doktor, sabi niya mas maganda nga daw na i-admit kahit ilang araw lang para daw ma-replenish yung fluid and electrolytes ni kuya sa katawan. Kasi pag hindi talaga naagapan, mauuwi talaga sa dehydration and mas malala pa yung magiging effect nun kay kuya. So pagkagaling nga namin ng Pedia is naligo lang ako and then nag-ayos na ako ng mga gagamitin namin. Since clinic lang kasi talaga yung pinupuntahan naming Pedia, binigyan lang kami ng referral form para dalhin dito sa ospital kung saan siya maa-admit. Mga past 4 PM na nga rin kami nakarating dito sa ospital. Pagdating nga namin dito is inulit-ulit yung blood test ni kuya and nag-request yung doktor ng chest x-ray. Wala naman daw pneumonia si kuya pero nagkaroon siya ng bronchitis dahil na rin siguro dun sa effect ng virus. Dito sa Japan, hindi provided ng ospital yung pagkain ng watcher. Kaya tinanong nila ako kung meron daw bang tao na pwede magdala sa akin ng pagkain. So dahil si daddy binabantayan din niya si Shelly sa bahay, nag-request na lang ako, magbabayad ako na sila na yung maglalabas ng pagkain para sa akin. Hindi rin kasi ako lagi makakalabas para bumili ng pagkain sa convenience store. Bali kami lang yung tao dito sa room, so private room siya. Meron na siyang bed para sa bata, tapos meron din siyang folding bed para dun sa watcher. Ay ang may susi na yan is dyan mo pwede ilagay yung mga mahalagang gamit mo and pwede mong kunin yung susi. Yung ref na yan sa ilalim is kailangan mo bumili ng card para i-insert doon para magamit mo siya. Bali yung card na yun is pwede mo rin magamit para makapanood dun sa may TV. Maya-maya nga dumating na din yung dinner namin. Sarap-sarap sana ng mga pagkain kaya lang talagang walang gana si kuya. Kaya ang ending ako kumain din ng mga yan. Sabi ko mukhang dito nga yata ako tataba. Pero mukhang hindi rin kasi hindi ako masyado nakakatulog. Lalo na kagabi tsaka kanina madaling araw. Talagang bumababa yung oxygen ni kuya hanggang 88%. And kitang-kita rin sa kanya na hirap siyang huminga. Dito nga talagang kinukonvince ko siya kumain kahit konti lang. Nung una nga talagang ayaw niya at umiiyak na siya. Pero awa ng Diyos, sumubo din. Kaya kita nyo naman ang tuwa ng nanay dyan. Oh. Pero wag kayo, isang subo lang talaga ya, wala nang sumunod. Yay! Mommy is so happy! Ayan nga at isa-isa kong inoffer sa kanya para kahit papano tikman man lang niya. Kaso wala talaga, ayaw niya na talagang kumain. Gumive up na ako sa pagpapakain kay kuya, kaya ayan, tayo naman ang kakain. Kailangan din natin magpalakas dahil baka tayo naman ang mag-collapse. LDR tapos may isang anak. And habang kumakain ng nanay, syempre hindi naman natin pwede kalimutan ang ama at ang isa pang anak. Nag-video call nga kami nila daddy kasi nag-aalala din ako kay Shelly dahil nilalagnat din siya. Sabi nga ni daddy, LDR na naman nga daw kami. After ko nga makakain, dito naman ako nakipagtuos. Napakaraming papel na kailangan sulatan. Mga nakanihongo pa man din lahat. Buti na lang talaga at nakakain na tayo. Medyo gumagana na yung mga brain cells natin. Dito nga pala sa Japan, hindi porke nagbabayad ka ng tax, libre na lahat ng healthcare ng bata. Yung pa-check up sa Pedia at saka yung mga gamot yon, libre yon. Pero hindi lahat sa admission nako-cover ng insurance. Gaya na lang ng hospital gown para sa bata. Ang nakalagay is 77 yen per day. Kung ilang araw kami ma-admit, aba magkano din yun. Buti na lang din at binigyan kami ng listahan
listahan dun sa clinic kung ano yung mga kailangan naming dalhin. Kung sakaling kukulangin man yung pamalit namin, pwede naman daw maglaba dito kasi meron silang parang coin laundry. Okay na rin yun kaysa abalahin ko pa si daddy magdala ng mga kailangan namin. Mga gamot din pala ni kuya is inabot na nila sa akin and ako na bahalang magpainom. In-explain naman nila sa akin kung kailan ko dapat ipainom yung mga gamot. Dito talaga sa Japan, hindi porke naka-admit ka, iaasa mo lahat sa nurse or sa doktor. Madalas meron ka rin mga responsibilidad na kailangan gawin. Like yung pag-plot kung ilang beses siya nakaihi or nakadumi, ano karami yung nakain niya. And kung may fever yung bata, mag-iiwan na sila ng thermometer. Para every time na gusto mo mag-check, pwede kang mag-check na lang, hindi mo na sila tatawagin. Pero syempre, iba pa rin yung sa kanila kasi meron silang oras ng pag-check ng vital signs. And syempre, maya't maya rin nilang sinisilip si kuya. Kinakamusta rin nila kung okay naman ba ako. At syempre, kung may kailangan tayo, pwede naman tayong mag-nurse call anytime. Mga past 8 nga lang nakatulog na si kuya. Gawa na rin siguro ng pagod niya nung maghapon. Kasi hindi pa maganda yung pakiramdam niya. Sana Lord, pagalingin mo na yung baby boy ko. Miss na rin namin si daddy at saka si Shelly. Yun lang. Good night everyone. I'm praying na sana lahat na may pinagdadaanan ngayon, lalo na sa health nila, ay maging maayos na. Amen.